Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay tumayo at hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpalang Panginoon, maraming salamat po sa mga hapon na kami po ay ingatan, sinamahan at pinagaltahan. Salamat po sa mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, na Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, na nagmamahal at may care po sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Panginoon, patuloy po kami pinagdulog sa inyo, nagpapasiyasan ng aming mga puso. Kami po ay linisin at patawarin niyo po sa aming mga nagawang kasalanan. Hayag man po ito o lihin. Ito po ang malinis ng aming mga puso, Panginoon. Sa gabi ito, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, ang iyong presensya, Panginoon, ang aming nilanais na makasama, maramdaman sa bulwangan ito. Ikaw po ang mag-guide sa amin, Panginoon, ang mangusap po sa aming mga puso. Ang iyong lingkod, Panginoon, ay kasihan po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at hindi po ang manipularin at sa mga kapatid namin, Panginoon, na papunta pa lamang dito, Panginoon, ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila, mag-ingat po sa pagpunta po dito. Salamat po, purihin ka ang mga dinadakila nga po namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God po, tayo po ang tanong po sa Panginoon. Amen po ba? Sapat na siguro at higit pa ang nabigay ng Panginoon sa nagdaang mga araw. Amen po ba? Kaya nga nararapat ang ating Panginoon sa ating pagpupuri. Sige po, ating pong awitan ng ating Diyos na buhay. Ikaw at
lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw sandigan mo, walang mapantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Sa bawat dalangin ko, naghihintay sa iyong pangako. Puso'y nagtitiwala, Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Salita mong walang hanggan ang aking panghahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako'y naniniwala. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko, walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Panginoon, sa'yo nagkatuon. Sa kahit anong panahon, sa pagtangis at kagalakan, Jesus, ika'y papupurihan. Salita mong walang hanggan ang aking panghahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako'y naniniwala. Hindi nagbabago ang pagmamahal
Oh, salamat, Jesus, salamat. Oh, salamat, Diyos. Salamat na, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa katapatan mo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, ay kaya mong gawin, Panginoon. Higit pa sa kaalaman namin, higit pa sa lawak ng isipan namin, ang isipan mo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan mo, Panginoon, sa mga bagay na hindi pa namin sinasabi, ginawa mo na sa buhay namin, Panginoon. Sa mga bagay na laman pa lang ng puso namin, Panginoon, kumikilos ka na, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat, O Panginoon, salamat, Panginoon, sa buhay mong pangako sa aming buhay. Salamat, O Diyos, at tinatanggap na namin ang pagpapala mo, Panginoon, sa oras na ito. Tinatanggap namin ang biyaya mo sa oras na ito. Tinatanggap ka namin sa buhay namin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat at salamat sa kakainin namin salita ngayong gabi nito, Panginoon. Buksan mo ang durungan. Maraming salamat, ikaw'y pagpapala. Ayan. Okay po. Ngayong gabi, purihin ang Panginoon sapagat minsan pa ay nagkasama-sama po tayo muli para magbahagi ang Panginoon sa atin ng isang magandang mensahe. Ngunit bago po yan, hinilingan ko po ang lahat na pumikit para po tayo ay manalangin para sa pamumuna ng ating Diyos na buhay. Maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo, O God. Salamat sa iyong walang hanggang katapatan. Salamat, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, at pribilehiyo na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God, sapagkat lagi mo kami iniingatan, lagi mo kami ginagabayan, lagi mo kami inaalalayan, lagi mo kami, Panginoon, na binibigyan, Panginoon, ng magandang mensahe. Pagpapatlubay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga, O Diyos, ang gabi ito, Panginoon, ay para sa iyo. Thank you, Lord, for your presence in the midst of us in this place right now, O God. Panginoon, salamat sa napakagandang mensahe na ibibigay mo sa bawat isa sa amin sa gabi ito. O God, hinihiling ko, Panginoon, grant me wisdom, O God. Ipahayag ko, Panginoon, sa aking mga kapatid, sa lahat na nakikinig, Panginoon, ng mensahe mo ngayong gabi ito ang nararapat at gusto mong mensahe para sa kalakasan ng bawat isa sa amin. Ikaw ang aking maging tinig, ikaw ang aking maging isip, Panginoon, ikaw ang aking maging mata, Panginoon. Salamat po, Ama, purihin ka, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakataas sa papuri, ang kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Susuot na ang aking antipara. Okay. Ngayong gabi po na ito, parang hindi ko na isaksak mabuti ang USB. Paano nga po? Ang ating pong topic ay parang kahawig ng isang awitin, no? Looking through the eyes of God. Looking through. Iniisip ko, ano po kaya ako, Panginoon, ang magandang mensahe na nais mong ibigay sa amin sa gabi nito. So, ibigay sa akin ng Diyos, looking through the eyes of God, na makikita po natin sa Mateo 19, verse 26, sabi po rito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao. Pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Sa atin pong mga tao, pangkaraniwan na, o sadyang napakahirap na magpakita ng masayang mukha kung lagi naman walang magandang nangyayari sa buhay natin. Nagre-reflect yan. What's within us, what's inside us, nagre-reflect po minsan yan sa mukha natin o sa kilos natin. Nanalangin tayo. You prayed and believed, naniwala, and acted in all the ways that make sense to us, but nothing has changed. Nanalangin, naniwala, kumilos na sa ganang alam natin na tama, pero sa kabila nito, wala pa rin nangyayari sa buhay natin. Kaya minsan, yung disappointments, nagre-reflect sa mukha ng
bawat isa o maaaring nagre-reflect sa kanyang kilos o sa kanyang pananalita. Kapag walang progreso nangyayari sa buhay, nasisira po yung diskarte natin. Di po ba? Kristiyano, mananampalataya, kung hindi mananampalataya, kapag lagi na lang nangyayari sa buhay natin, walang progreso, walang pagbabago, nasisira po ang diskarte ng bawat isa. To the point na sumusuko tayo at humihinto. Pero, lagi natin sinasabi that Christians are victorious. Ang mga Kristiyano ay mananagumpay. Tama po? Amen? Mananagumpay. Kung gayon, hindi po tayo dapat pumayag na maging talunan po tayo. Amen po ba? Marahil, mayroon lamang tayong ilang hakbang na dapat gawin upang sa gayon, manatili sa atin o magrema sa atin o maisabuhay natin yung sinasabi natin na Christians are victorious. Una, dapat tuklasin po ng bawat isa sa atin ano ang pinagmumulan ng ating mga kahinaan. Bakit dumating tayo sa punto na nanghihina tayo? Tuklasin mo. Ano ang pinagmumulan? Sino ang pinagmumulan? Bakit tayo dumating sa punto na tayo ay nanghihina to the point na gusto na nating sumuko? Pangalawa, tuklasin natin kung paano natin titingnan o tinitingnan ang mga pagsubok o mga challenges sa buhay natin. Natuklasan mo ang iyong kahinaan, pinagmumulan ng iyong kahinaan, ano man ang bagay na ito. At sa kahinaang iyan, paano natin tinitingnan ang mga challenges na ito. Ang pagtingin ng Diyos ay higit na kakaiba sa pagtingin ng tao. It is far better than how man see challenges in his life. Subukan po natin ikumpara. Sabi po dito, tingnan natin kung paano natin ikukumpara. The lens of man and the lens of God. Ang lente ng tao at ang lente ng Panginoon. Sabi dito, ang tao, ganito ang kanyang pagtingin, cannot grasp how some things are possible. Hindi niya maarok. Hindi niya makita. Hindi niya mapanghawakan. Barado ang mata at isip at tainga sa mga posibilidad. Kaya nagkakaroon siya ng pag-aagam-agam kasi hindi niya makita. Pero ang Panginoon, kung ano ang hindi natin nakikita sa sarili natin, nakikita ng Diyos dahil ito ang lente ng Panginoon. What is hidden from us is not hidden from Him. Kung ano ang hindi natin nakikita sa sarili natin, nakikita ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay tumitingin beyond what we see. God sees beyond what we see. Dahil binabantayan tayo ng Diyos, sabi nga sa Hope 34:21, binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Kaya hindi po tayo makapaglilihim sa Kanya. Ano man ang hindi natin nakikita, what we cannot grasp, what we don't see, ito ay nakikita ng Diyos sapagkat sabi niyo, tandaan po natin, binabantayan tayo ng Panginoon. At ito ang dapat natin makita, ang lente ng Diyos. Dapat makita natin kung paano tayo nakikita ng ating Diyos. Pangalawa, ang lente nating mga tao ay ito. Which quickly declares, it's impossible. Imposible. Diba?
buhay natin, dahil ito lang ang pagtingin natin sa kakayanan natin, agad tayong sumusuko, sinasabi natin na, di ko kaya to. Imposibleng mangyari sa akin to. Kaya hindi na pagtingin natin sa tao. Kaya nga, diba, sinasabi, huwag mong husgahan ang tao sa kanyang panlabas sa anyuan. Ibang, do not judge the book by its cover. Minsan, ang tao, dinajudge ang isang tao sa kanyang nakikita o sa kanyang narinig kung ano lamang ang kakayanan nito. Na hindi pa niya nasusubukan. Kung kaya, kapag mayroong kwento na mayroong haharaping challenge ang isang tao, sasabihin natin, ay, yun, di niya kaya yun. Sa pagkakaalam ko sa kanya, hindi niya kakayanin yun. Kaya, kapag kinaya niya, magugulat tayong lahat, sasabihin natin, ay, kinaya niya. Kaya pala niya. Minsan sa sarili natin, pag mayroong ipinapagawa ang Panginoon sa atin, hindi tayo risk taker. Hindi natin nakikita kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. Sinasabi natin sa sarili natin, ito lang ang kaya ko eh. Hindi ko kaya to. Halimbawa na, sinabi ng Panginoon sa'yo, anak, magpipreach ka. Isang araw tatayo ka sa pulpito, magpipreach ka. Magpapahayag ka ng aking salita, sabi ng Panginoon sa'yo. Sabi mo sa sarili mo, hindi sa Lord. Sabi sa akin ni Lord, magiging preacher ako. Napakamahiyain ko nga. Hiyang-hiya nga ako, hindi ko nga kaya magsalita sa harap ng konting tao, yung pang sa maraming tao. Pero kapag nagawa mo, sasabihin mo sa sarili mo, ay, nagawa ko, kaya ko pala. Ito yung nangyayari sa mga tao, mananampalataya o hindi mananampalataya. We're speaking of people. We're speaking of tao. Ang dali nating pumigay. Kaya ang dali nating sinasabi, hindi pa natin sinusubukan kung kaya natin. Sinasabi natin kaagad, makita pa lang natin, ay, hindi ko kaya yan. Uy, mataas yung tubig, bumabaha na, hindi ko kaya tumawid. Hindi ko kaya yan, nakurong lumangoy. Hindi ko kaya maging successful, hindi ko kaya mag-business, hindi ako magaling na businessman. Hindi ako magaling sa negosyo, hindi ko kaya to. Imposible. Imposible ako mag-business, hindi ko kaya to. Imposible ako makatapos ang pag-aaral, wala kaming pera. Imposible ko siya mapagtapos ang pag-aaral, wala akong hanap buhay. Pero kapag nangyari at natupad, magugulat tayo. Kaya ko pala. Kinaya ko pala. Kasi, sa Panginoon, ito yung lente niya eh. With God, all things are possible. Ang lahat ng imposible na sinasabi natin, sa Diyos hindi imposible. Kaya sabi niya sa Mateo, tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao pero hindi sa Diyos dahil ang lahat ay posible sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung ang magiging lente natin sa pagharap natin sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, kung gagawin natin lente ang lente ng Diyos, hindi tayo magiging negatibo. Lahat ay magiging posible. At sasabihin natin sa Panginoon, Lord God, sa pamamagitan mo, sa tulong mo, lahat ay kaya kong gawin. Hindi tayo matatakot because we know that we have God. Hindi tayo mangangamba dahil alam natin na may Diyos na siyang gagabay sa atin. Sa mga pagsubok, nag-try ka, bumagsak ka, nagkamali ka, pero nandiyan ang Diyos para magtuwid at magbago sa iyo. Sapagkat
sa lahat ng ginagawa natin, posibleng tuparin ng Panginoon. Nasa sa ating mga kapatid kung paano natin ito titignan. Sa lente ng tao o sa lente ng Panginoon. Sabi pa, ang tao ganito. Short-sighted ang faith natin. Napakaliit ng ating pananampalataya. We have lack of vision and understanding. Kaya, masyado o lagi tayo nagiging miserable sa buhay. Narinig nyo na ba minsan pag sa kwentuhan o biruan, minsan sa mga kabataan, yun siguro nagdaan na rin sa atin na meron tayo nakakwentuhan. Sinasabi ng kausap natin, pag wala tayong tiwala sa Kanya o wala tayong tiwala sa sarili natin, sinasabi, ang hina naman ng pananampalataya mo. Minsan gano'n, di ba? Pag wala tayong trust doon sa kapwa natin, Brad, ang hina naman ng pananampalataya mo. Gano'n siya. Sa tao, ganito ang tingin eh. Ang liit ng pananampalataya, kaya kahit sa kapwa niya, nahihirapan siyang magtiwala. Pero ano yung sinasabi ng Panginoon? Kahit gabutin ng mustasa, dapat meron tayong pananampalataya. Mula sa maliit ng pananampalataya, kapag tayo binigyan ng guidance ni Lord, lalakad at yayabong ang pananampalataya nito. Kung titingnan natin sa lente ng Diyos, ano ang sinasabi niya? God is endless possibility. Pakinggan po natin yung sinasabi sa Genesis 18. Sabi dito, kasi ang tao talaga, kapag maliit ang pananampalataya, lahat ng negatibo pumapasok sa isip niya. Kaya lahat ng negatibong pumapasok sa isip niya, yun yung ginagawa niya. Diba? Sabi dito, Genesis 18, ang tatlong panauhin ni Abraham. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham na nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang. At sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Sinamulan po natin sa verse 1 para maintindihan po yung storya. Sabi, verse 5, kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung ano ang sinasabi mo. Verse 8, kaya nagmamadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay. At bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya. At ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niya biyang kabataan. Verse 8, pagkatapos dinala niya ito sa mga panauhin niya at nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Sabi sa verse 9, ngayon, eto na, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, nasaan ang asawa mong si Sarah? Kailan naman po natin si Sarah kung ilang taon na po siya? Sumagot siya, naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, tiyak na babalik ako rito sa ganito ding panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mo si Sarah. Uulitin ko po, sinabi po dito sa verse 10. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi,
Tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa ni Abraham at huminto na nga ang buwanang dalaw ni Sarah. So wala na siyang menstruation. Lente ng tao, sabi niya. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip. Sa katandaan kong ito, masisihan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? So ito yung lente ng tao. Imposibleng mangyari. It's impossible. Lente ng tao. Ang liit ng kanyang pananampalataya doon sa nagsabing siya ay magkakaanak. Lente ng tao cannot grasp how some things are possible. Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah at sinasabi, magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? Sabi ng Panginoon, narinig niya. Lente ng Diyos. Nagtataka siya. Bakit ganito ang response nitong tao na ito, nitong Sarah na ito? Sa kabila ng posibilidad na sinabi ko sa kanya, ito ang naging pag-iisip, ito ang naging katugunan ni Sarah sa atin. Sa kabila ng sinasabi ng Panginoon ng mga posibilidad sa buhay natin, ano ang nagiging sagot natin sa Panginoon? Ilang beses sa buhay ninyo na nangyari na may sinabi ang Diyos sa inyo? At sa ilang beses na yun na may sinasabing posibilidad ng Panginoon sa inyo, sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, sa sarili ninyo, ano ang tugon ninyo sa sinasabi ng Panginoon? Sabi rito sa verse 14, may bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon, at magkakaroon ng anak na lalaking si Sarah. God is our endless possibility. Lente ng Diyos. With God, all things are possible. Lente ng Panginoon, what is hidden from us is not hidden from our Lord. Natakot si Sarah, kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, hindi, sinungaling pa. Hindi po ako tumatawa. Pero sinabi ng Panginoon, tumawa ka nga talaga. Parang sinasabi natin sa Diyos, pag sinabi ng Panginoon, o kaya mo, pasukin mo yung trabaho na to, kaya mo yan. Maging successful ka sa trabaho na yan. Sabi mo sa Panginoon, baka imposible naman. Lord naman, imposible naman kayanin ko itong trabaho na to. Kulang ako sa abilidad eh. Sasabihin sa iyo ng Diyos, ano kasi sinasabi mo? Magsisinungaling ka pa. Lord, wala po akong sinasabi. Dinig na dinig ng Panginoon. Ano yung man yung tinatago mo sa puso mo, nakikita ng Diyos na lagi siya nakapagtay sa atin. Dahil, uulitin ko sinabi niya, may bagay ba na hindi magagawa ang Panginoon? Tanongin niyo ang sarili ninyo. Tanongin natin ang sarili natin. May bagay ba na hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay ko? Mga kapatid, kailangan na po nating baguhin ang lente na ginagamit natin. Let us use the lens of God. Gamitin po natin yung lente ng Panginoon. You only need to shift your focus. Baguhin lang po natin. Kailangan lang po natin baguhin yung focus natin. Mula sa sarili nating lente, sa sarili nating pagtingin, patungo sa paggamit ng lente ng Panginoon. Para makita po natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
o kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga taong ipinapanalangin natin sa Kanya. Kasi baka mamaya, we pray for one another, pinagpipray natin yung kapwa natin, or may prayer request, pinagpipray natin yung kapwa natin, pero hindi tayo naniniwala na yung pinanalangin natin sa kapwa natin ay kaya ito pa rin ng Panginoon. Hindi natin makikita how God's hand works doon sa kapwa natin. Di po ba? Pero paano natin gagawin ito? How are we going to see through the lens of God? Paano? O sige na, eto na. Hindi ko na lente ang gagawin ko para maging posible na ang mga imposible. Gagamitin ko na ang lente ng Panginoon. But how are we going to use the lens of God? Paano natin gagawin? Una, sabi dito, faith in the face of adversity. Pananampalataya sa harap ng pagsubok. Pananalig sa harap ng pagsubok. Dahil sabi ng Panginoon, sabi ni Job sa chapter 42, verse 2, alam ko pong magagawa ninyo ang lahat ng bagay at walang sino mang makapipigil sa inyo. Pero paano natin magagawa ito? Paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya sa harap ng maraming pagsubok? 3 ways to keep faith. Paano natin mapapanatili ang ating pananampalataya? Una, sabi dito, lean into the faith we have. Manalig sa pananampalatayang mayroon ka. Mga kapatid, let us choose to remain faithful when there is no visible finish line or no feeling of relief. Uulitin ko po. Piliin po natin, mga kapatid, na manatiling tapat sa ating pananampalataya sa Panginoon kahit wala tayong malinaw na nakikita pang kasagutan ng Diyos. O wala pa tayong nararamdaman na sinasagutan ng Diyos ang ating panalangin. Still, manatili tayong tapat sa Panginoon. Next, pray for strength and guidance. Manalangin po tayo para sa kalakasan at paggabay ng Panginoon. Kung mananatili ka sa pananampalataya na meron ka ngayon, lalo po itong lalakas at magiging strong ang kapit mo sa Diyos kung mananalangin ka ng kalakasan at paggabay mula sa Kanya. Kasi magkakapatid yan. Pananatili sa pananampalataya at pananalangin ng paggabay at kalakasan ng Panginoon. During the discomfort, pray to God dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga hakbang kung paano po tayo magiging malakas. Pangatlo, remain planted in good soil. Nananatili ang pananampalataya mo sa Diyos. Humihiling ka sa Kanya ng kalakasan at paggabay. Huwag kang aalis sa Kanya. Remain planted in good soil. Manatili kang nakatanim sa magandang lupa. At ito'y walang iba kundi ang ating Diyos. Huwag kang aalis upang mapanatili ang iyong pananampalataya sa kabila ng mga kinakaharap mong mga pagsubok. Ito ang lente ng Panginoon. This is one way of seeing through the lens of God. Pangalawa, sabi dito,
A call to trust. Hindi basta yung mananampalataya ka. Magtiwala ka. Ang pananampalataya ay may kakambal na pagtitiwala. Papaano kang mananampalataya kung hindi ka naman nagtitiwala? Kailangan mong magtiwala upang sa gayon manatili ang iyong pananampalataya. Letting go of control and believing that God can work miracles, whether in relationships o kaya may sakit ka o may mga pinapanalangin na may sakit. Meron kang pinapanalangin na gusto mo magbago ang pag-uugali, gusto mo mabago ang takbo ng buhay. Maniwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon na merong mga milagrong mangyayari sa buhay mo at sa buhay ng mga taong pinapanalangin mo. Trust God regardless of the circumstances. Kahit na sa palagay mo ang lahat ay negatibo na, ang lahat na nakikita mo sa paligid mo ay pangit na sa palagay mo ay hindi mangyayari, still, magtiwala ka sa Panginoon. Kahit napakadami na nagsasabi sa iyo, na bumubulong sa iyo na hindi, huwag, tama na, hindi mo kaya yan. Hindi mangyayari yan. Hindi magkakaroon ng pagsasakatuparan yan. Hindi mo makakamit yan. Never na mangyari sa buhay mo yung inaasam mo na yan. Napakadami na bumubukol sa isip mo. Napakadaming mo nakikita mga imposible sa paligid mo para matupad ang panalangin mo. Still, whatever the circumstances, panatilihin po natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Tayo po kasi, karaniwan po sa tao, binibigyan natin ng due date o binibigyan natin ng time frame yung mga inaasa nating makamit natin o mangyari sa buhay natin. Sinasabi natin minsan, kapag 2 beses ko nang ginawa ito, kapag nag-try na ako ng 2 beses, ayoko na. Kapag hindi pa rin okay, ayoko na. Pero sinasabi natin, try and try until you succeed. Ano bang motto mo, di ba? Sinasabi natin yan. Ano ang motto mo sa buhay? Isa sa mga motto mo sa buhay, try and try until you succeed. Pero yung sinasabi mo, hindi yun nakikita ng Panginoon sa iyo. Kapag nag-first try ka, hindi mo nakamit. Second try, hindi mo nakamit, ayaw mo na. Kasi ano yun? Ano ibig sabihin nun? Binibigyan mo lang ng time frame. Binibigyan mo ng deadline. Binibigyan mo ng due date. Ang kasagutan ng Panginoon sa gusto mong mangyari. Bakit yung mga manlalaro? Yung mga mananakbo? Diba? Paulit-ulit sila kapag sila ay nabigo. Nag-e-ensayo, nagpapalakas para maging strong. Hanggang sa makamit nila yung makaabot sila sa finish line. Pero tayo, nasa gitna pa lang tayo. Wala pa tayo sa finish line. Turning back agad. Sasabihin natin, di natin kaya. Kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, at hindi ka nagtitiwala sa kapwa mo, hindi mo makakayang pagtiwalaan ng Diyos na buhay, na kumikilos sa buhay. And you will always give God due dates. Lord, ito lang ako 3 years lang ako kailangan gano'n na ang posisyon ko. O 2 years lang kailangan maganda na yung business ko. Diba? 1 year lang kailangan maganda na yung buhay niya. Minsan sa mga binata at dalaga, kailangan 3 months lang, mapasagot ko na siya. Ganun ba yan? Kailangan, sagutin na niya ako, 3 months lang. Kailangan, after 1 year, kailangan, kasal na kami. May due date. Diba? So, hindi po natin dapat bigyan ng due date ang ating Panginoon. Next, and the last.
Hope. Hope in the dark. Pag-asa sa kabila ng kadiliman. Panghawakan po natin yung pag-asa na anuman bagay na nasira o nawala sa atin ay kayang ibalik ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat. Kasi pag nadi-disappoint tayo, parang end of the world na sa atin eh. Wala nang pag-asa eh. Hanggat buhay tayo, may pag-asa. Diba? Meron tayong kasabihan, hanggang may buhay, may pag-asa. You only need to see all the possibilities. Sabi nga dito sa Pilipos, bukod diyan mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Hope, ito ang mga pag-asa. Mga bagay na totoo. Mga bagay na marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Baguhin po natin ang thought patterns natin, yung pag-iisip natin, yung patron. Change our thought patterns. Baguhin mo ang mga pattern ng pag-iisip. I-shift from natin. Baguhin natin mula sa mga negatibong lagi natin iniisip, tungo doon sa positibo. Shifting from negativity and disappointment to thankfulness and hope. Pag ginawa po natin ang mga bagay na yan, nakasisigurado po ako mga kapatid, na tumitingin tayo mula sa lente ng Panginoon at hindi sa lente ng tao. Sapagkat ang tao may katapusan. Ang Diyos, walang katapusan ang pag-asa at posibilidad na ibinibigay sa atin. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ang ating walang hanggang posibilidad. He has faithfully and patiently waited for you to have enough life experience to be ready for what He has next for you. Inaantay lang po ng Diyos na maging handa ka kung ano pa yung susunod na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero, kailangan lang natin gamitin ang lente ng Diyos sa pagtingin sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Tigilan na po natin yung pagbibilang ng mga kabiguan. Do not count your miseries. Do not count your failures. Hindi tinitiyan ng Diyos mo ilang beses ka nagkamali, ilang beses kang bumagsak, ilang beses kang nabigo. Sa halip, ang tingnan natin, let us start or focus on counting our blessings. Ano ba ang mas magandang bilangin? Yung mga kabiguan mo, mga kapalpakang nangyari sa buhay mo, o yung mga blessings na tinatanggap mo mula sa Panginoon at sa pamamagitan ng Panginoon? Diba? Think bigger and bigger, brighter and brighter. Think bigger and bigger, brighter and brighter. Bakit? Bakit kailangan po natin gawin ito? Sapagkat we serve a big, great God. Amen? Manalangin po tayong lahat. Maraming Diyos, maraming salamat po for giving us all the possibilities. Nilinaw mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na, oo nga, Lord, kapag ginamit namin sa pagtingin sa lahat ng mga nangyari sa buhay namin, sa lahat ng mga panalangin namin na inaasahan namin na magkaroon ng katugunan, ay ang sarili naming lente, sarili naming pagtanaw, magkakaroon kami ng mga disappointments. Mararamdaman namin ang kabiguan. Kung kaya sa mga kabiguan ito, nagiging negatibo po kami lagi. Pero Lord, salamat. Sapagkat ipinakita niyo po sa amin ang kagandahan na dapat namin gamitin sa pagtanaw
sa mga nangyayari sa buhay namin ay ang lente mo, Panginoon. Seeing all the circumstances, seeing all the possibilities, Panginoon, mula sa iyong lente, Panginoon. Upang sa gayon, lahat ay maging magaan. Lahat ay maging maayos. Lahat ay maging posible. Lahat ay maging positive. Panginoon, maraming salamat po for giving us hope. Lord God, sa lahat po ng aming pananampalataya, sa lahat ng aming pagtitiwala, sa lahat ng pag-asang inaasam namin, Ikaw ang aming posibilidad. Maraming salamat po, Panginoon. At tunay nga, patuloy mo kaming ingatan. Ang mensahe po na ito, Diyos, na aming narinig, na aming napakinggan, ay magamit namin, Panginoon. Maibahagi namin sa aming kapwa upang sa gayon, tulad namin na iyong nabahaginan, sila din ay tumingin sa tinatakbo ng kanilang buhay mula sa iyong lente, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy mo po kaming ingatan sa aming pag-uwi. Patuloy mo po kaming gabayan. Patuloy mo maging kasiyahan kami ng aming mga kasama sa bahay ng aming mga kaibigan. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos. At tunay nga, sa iyo po lamang namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, ang pinakamataas ang walatid pasasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Praise God. Nag-bless po ba kayo? Amen. Amen. Ano ang topic natin? Walking through the eyes of God. Tunay nga na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen po ba? At sabi po ganoon, ang Kristiyano daw po ay tunay na mananagumpay. Dapat tayo kita sa ating buhay na tayo ay tagumpay at hindi tayo talunan. Minsan na kapag dumarating yung pagsubok sa ating buhay para tayong pinagsakan ng langit, nawawala na po yung ating pong pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala. Kaya nga sabi pong gano'n, aking pong natutunan kanang-kanang ay tuklasin daw po natin ang pinagbumulan ng ating pong panghihina. Siyempre, dapat inaalam natin ito. Hindi naman tayo basta manghihina eh. Dapat alam natin kung saan, ano ang naging ugat ng ating pong panghihina, ng ating pong kawalan ng lakas para sa Panginoon. At sabi po ganoon, tuklasin daw po natin kung paano tinitingnan o ano ang pinagbumulan ng mga pagsubok. Sa mga pagsubok, kinakailangan ay, siyempre, bawat Kristiyano ay dumaraan sa mga pagsubok. Kinakailangan ay, sabi nga natin tayo mananagumpay. Paano natin pagtatagumpayan ang mga pagsubok? Ang sabi ng salita ng Diyos, magala kayo pag kayo dumaraan sa pagsubok. Minsan na, hindi ito dapat maging kalupay-payan ng bawat isa po sa amin, kundi ito po ay kinakailangan maging kanakasan natin sapagkat ito po ay nagiging karagdagan ng ating pong pananampalataya. At ang sabi pa pong ganoon, about sa lente. Sabi nga na binabantayan ng Diyos ang ginagawa ng tao. Alam naman natin na sa bawat ating pong ginagawa, maliit man ito, malaki ang Diyos ay nakatingin sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kinakailangan lang maging mataas ang ating pong pagtanaw sa Kanya. At alam naman po natin yung mga bagay na hindi natin kaya, ay kaya ng Diyos. Ang di mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Ang mahirap para sa iyo, madali para sa Diyos. Kinakailangan lang ang ating po pananaw ay nakatingin sa Panginoon. Sabi nga ng Hebrews chapter 12 verse 2,
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa kanya daw po natin ituon ang ating pong pananampalataya. Minsan kasi titingin tayo sa mga kapwa natin, sa ating mga kapatid, na minsan nagiging panghihina ng bawat isa po sa atin dahil ang ating lente ng ating pong pananaw ay sa kanila nakatuon. Dapat sabi nga, ituon natin ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Upang sa gayon, hindi po tayo panghinaan at tayo po makapagpatuloy para sa Kanya. Ano pa po? Ang sabi po gano'n? Katulad po ni Sarah, di po ba makita natin na siya po ay tumawa? Dahil sa kanila pong katandaan, sa kanilang pananaw, napaka-imposible na sila po magbuntis, na siya po magbuntis pa. Pero ang sabi nga, ang hindi mo magagawa ay kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Misa sa buhay po natin, kahit dumaraan sa mga iba't ibang klase ng testing ng buhay, bilang mananampalataya, kailangan naroon ang ating pong pananampalataya. Ang sabi ng Hebrews 11:6, hindi raw po makapagbibigay sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Ano pa po sabi gano'n? Kinakailangan daw po, harapin daw po natin ang mga pagsubok. Siyempre, kinakailangan harapin natin. Hindi ito dapat talikuran sapagkat lahat naman ng Kristiyano ay daraan sa iba't ibang klase ng pagsubok. At piliin din daw po natin maging tapat sa pananampalataya. At ang sabi nga no, kinakailangan tayo ito'y manalangin sa kalakasan. Upang sa gayon, manatili natin makamtan o manatili tayo nakatingin sa Panginoon sapagkat alam niyo po yung talbos ay yung kamote habang tinatalbos ang puya, lalo po lumalago. Ganun din naman po ang buhay ng bawat sa po sa atin. Habang tayo dumaraan sa pagsubok at pinapapagtagumpayan natin, lumalago ang ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa ating pong Panginoon. At ang sabi pong ganon, ay tinawag ng Diyos para magtiwala upang manatili ang ating pong pananampalataya. Minsan binibigyan natin ng limitasyon ang Diyos. Mga bagay na gano'n natin siya tingnan sa ating pong buhay. Maliit natin kung tingnan ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Pero ang Diyos po napakalaki ng pagtitiwala niya sa atin. Kailangan lang po, lagi po tayo magtiwala sa Kanya, lagi natin ito ng ating pong pananampalataya para sa Panginoon, upang sa gayon ay manatili po tayo na ang lente ng Diyos ay manatiling nakatuon sa bawat isa po sa atin. Huwag po natin mawala yung ating pong pagtitiwala sa Kanya at higit sa lahat yung ating pong pananampalataya. Sapagkat pagkatama po yan, hindi pwede paghiwalayin ang pananampalataya at pagtitiwala. Kailangan po. Sige po, tayo magsitayo. Tayo po ay ako sa panalangin. Ama, salamat pong muli o Diyos sa iyong salita na nangyari Panginoon. Salamat po o Diyos at kami nabusog ang Espiritu Panginoon ay napalakas. Ang aming pananampalataya, Lord, ay natatag, Panginoon o Diyos. At inspired kami, Panginoon, na lalo pa, Panginoon, lingkod sa iyo, Panginoon o Diyos. Sapagat tunay nga po, Lord, na sa iyo, Panginoon, ay walang imposible, Panginoon o God. Oo, Panginoon, isa sinasabi namin ito, pero there are times, Lord, na kapag nandun kami, ay tila baga, Panginoon, nagkukulang kami, Panginoon o God, at pumilit ang aming pananampalataya. But God, we pray, Panginoon, takes faith, Panginoon, para maging posible, Panginoon, maging posible, Panginoon, o Diyos. It takes faith, Panginoon, sa iyo, Panginoon, upang mangyari ito. Kaya nga po, Lord, aming dalangin, Lord, na patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya. Sabi nga po ng isang
sa pangyayari sa Biblia, Panginoon, ay increase our faith. Increase our faith, Lord. At yung mga Panginoon, tunay nga po, Lord, ito rin po ang nais mo sa aming Panginoon, Lord God. Makita namin, maranasan namin, Panginoon, yung ang isang imposibleng bagay ay maging posible, Panginoon, Lord God. Nais mo, Panginoon, maranasan namin iyo, Panginoon, Lord Diyos. Nang sa iyo, Lord, ay laglo pa, Panginoon, madakila ang iyong pangalan, Lord Diyos, sa aming buhay. Kaya nga po, Lord, patuloy mo, Panginoon, na kami, O Diyos, ay pagpakitaan mo, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon, O Diyos. Yung mga bagay na akala namin na hindi pangyayari, Panginoon, pero sa iyo, Panginoon, yung mga pangyayari ang lahat. Salamat po muli, Panginoon, sapagkat sa buong mga linggo na ito, Panginoon, ito ang aming topic, Panginoon, na aming embrace ang possibilities. Embrace namin, Panginoon, yung mga possibility, Panginoon, na gagawin mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Ama, aking ipon dinadalangin sa iyo, tinatay sa iyo, Panginoon, ang kapatid na Sister Nels, Panginoon, na nagdala ng iyong mensahe sa amin, Panginoon, sa gawin ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanilang mga pangangailangan, kayo po ang pumatagpo, Panginoon. Maging ang kanilang mga pisikal na katawan, kayo po ang patuloy na magpalakas, Panginoon, ng ingat, Panginoon. Maging o Diyos na aming lahat na narito, Panginoon, dalangin kami po sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya namin, Panginoon. Lagi ka, Panginoon, sumubaybay, lagi ka, Panginoon, gumabay sa lahat ng aming gagawin. At patuloy mo, Panginoon, na kami o God ay patatagin sa aming mga pananampalataya. Kundi sa aming pagdisan, sa lugar na ito, Panginoon, dalangin ko ang iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga buhay, hanggang sa aming pamamahinga, Panginoon, o Lord, hanggang sa aming pag-gising kinabukasan ay samahan mo kami, Panginoon. Purihin ka, makilain ka, sambahin ka, Panginoon. Sa gawin ito, lahat ng ito namin dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Praise God po. Tunay na walang imposible sa atin, Diyos. Amen po ba? Higit pa nga sa naiisip, higit pa sa nalalaman natin ang kayang gawin ng ating dakilang Diyos. Kaya naman, minsan paawitan po natin ang ating buhay na Diyos. Kung hindi ang pag-ibig mo, Jesus, ikaw ang tinakan. Ako ang titiwala, ikaw ang pag-ibig.